Good morning mga kaibigan. Kumusta kayo dyan? Good morning everyone. Halina kayo at tayo'y maglakad-lakad. Magpapawis muna ako kasi tagal ko lang hindi pinagpapawisan. Pagkabata daw ito eh. Ito daw yung isang technique para bumata. Pasado alas 6 pa lang pero napaka-busy na ng kalsadang ito. So kailangan nating tumawid sa kabila. Daan tayo dito sa may train station. Tumatawid ako doon, ako nag-walking, nagja-jogging kasi doon yung yung hindi busy yung lugar na yun, hindi matao, hindi maraming sasakyan, maraming motorcycle. Ito yung Shallow Station. Dito ako ngayon sa Shallow, Taichung. So, tara tawid tayo. Pasok tayo. Akyat tayo ng escalator. Ako, hindi siya umaandar. Akyat muna tayo mga kaibigan. Dito na ako sa taas. Ayan, pababa na ako mga kaibigan. Pababa na ako. Papunta sa kabilang area. Yan. So, nandito na nga tayo mga kaibigan. Samahan niyo ako. So, nandito na nga ako mga kaibigan. Magsisimula na ako sa aking paglalakad at pagja-jogging. Samahan niyo ako mga kaibigan. Let's go! Nakakapanghina kasi parang kapag yung parang hindi ka na pinagpapawisan, parang nakakapanghina ang katawan. Pag lalo pa sa trabaho ko na napaka-relax lang din. Mas madami yung nakaupo ako kaysa sa may ginagawa. Kaya kailangan ko talaga ng ganito. Diba? Kasi mahirap, baka mamaya tumaas na yung, kahit hindi ako mataba, di natin alam, di ba? Tumaas na yung BP natin. Kailangan nating gumalaw-galaw. Ang mga matatanda dito talagang pinaglalaanan nila ng oras yung paglalakad, pagja-jogging, pag-ehersisyo. Kaya healthy sila. Mga tao dito maabot ng 100 plus years old bago mag-goodbye. Ito ang madalas kong pinupuntahan kung gusto kong magtakbo-takbo, maglakad sa umaga. Kasi napaka-relax ng lugar na to. Tingnan nyo. Walang mga motor, walang mga sasakyan, walang maraming tao. Ayun. Doon naman sa kabila, sa tawid ng train station, doon yung magulo. Doon yung area ko, doon yung workplace ko. Kaya nakaka-stress doon. Hindi ka pwedeng doon, lakad-lakad ng matagal kasi baka yung kumbaga may pangangamba ka, baka mamaya masagi ka ng mga sasakyan, lalo na yung mga motor na parang mga langgam lang papunta at parito. Ayun, pinagpawisan na rin ako sa wakas. Pero malamig pa rin yung hangin, hindi na siya gaano. Ikot tayo dun. Ngayon, at saka nakaka-relax, di ba? Nakaka-relax dito sa ganitong lugar. Tawid tayo dun, ikot tayo. Ngayon, talagang makakapag-jogging ka ng maayos dito, makakapaglakad kasi sa umaga kasi walang daanan. Tapos parang nasa probinsya ka lang, di ba? Sa tawid lang to.
Yun yung train station, no? Yun yung train station. Shallow train station. Kaya kapag gusto kong maglakad, mag-walking, mag-jogging, dumadayo pa ako dito kasi feel ko nasa probinsya. Nakaka-relax din ang utak kasi kapag may makita kang mga ganito, mga damo, mga yan, may ipil-ipil pa. Ayan, ganda ng bulaklak ng ipil-ipil, oh. Oh. Diba? Ito. Tingnan nyo mga kaibigan, ang daming isda, ang daming tilapia. No, kung sa Pilipinas siguro to simot to kahit ganito kadumi. Ano, ang daming isda, ang daming tilapia. Dito kasi sa Taiwan talagang sadya nilang nilalagyan yung mga ilog ng mga tilapia. Kasi, di ba yung tagalinis ng ilog. Kaya marami sa mga Taiwanese ang hindi kumakain ng tilapia kasi sabi nila, kahit ako hindi ako kumakain ng tilapia dito kasi ayoko ng amoy. Yun, ang dami as in. Huh? Ulo, ang daming tilapia. Mga whale ako dito. Talagang nilalagyan nila yan ng mga ilog dito, nilalagyan nila ng tilapia kasi tagalinis nga. Ayun, oh. Ayun, isa rin sa dahilan niya kung bakit hindi ako kumakain ng tilapia dito. Kahit sa Pilipinas pa ako, talagang hindi ko type yung tilapia, yung amoy niya, ayoko. Tsaka isa rin siguro sa dahilan niyan dito na talagang ayokong kumain ng tilapia kasi nga alam ko na na hindi malinis kahit sila siguro, pwera na lang siguro kung talagang alam ko na na talagang galing sa fish pan. Pero yung mga ganito hindi mo kasi alam pero pag bibili ka lang sa palengke hindi mo kasi alam di ba, kung yan ba ay malinis o tulad nito ang dami pwede ka ng mga whale dito, pwede ka ng ang tawag dito Arya malahid na ka. Kawawa naman yung aso na yun. Pinag-iinan niya. Walang araw. Sarap sana maglakad kung may araw. Yung yung makita mo yung pagsikat ng araw. Walang araw ngayon. Takbo daw. Pag pinawisan ka ng bongga-bongga, pagkatapos noon relax na yung katawan mo, nawawala yung mga sakit-sakit ng mga kasu-kasuan mo, mga kalamnan mo. Ayan, 'di ba masarap maglakad-lakad dito sa umaga. Tingnan nyo. Walang istorbo, hindi crowded.
sa ano, doon sa workplace ko, sa bahay, sa lugar ng bahay ng pinagtatrabahuan ko. Napakaingay. Sa hapon tuwing gusto mong umidlip, di mo magawa kasi maya maya yung paharurot ng motor, maya maya may lumalagapak, maya maya may ano, maya maya may may tagak. Ayan, nagkatayo hanggang doon sa kabilang kalsada. 'Di ba? Nakaka-relax sa umaga yung ganito lang yung marinig mo. Tunog ng ibon. Narinig nyo, mga kaibigan, ang ganda ng building na to. Oh. Gusto ko yung kulay niya, yung combination ng kulay niya. Yan oh, may mga ano. Ayun, may squirrels. May squirrel. Naglalaro sila. Oh, ayun. May dalawang squirrel. May dalang ibon, no? Dalawang ibon, oh. Hindi siya makita. Ayun. Nakarating na tayo dito sa kabilang ano, sa kabilang road. Hindi ko alam kung ano ang ano na to, anong kalsada to. Doon kasi sa kabila sa area ko yung main road doon, Shotyan Road. Pabalik na ako, uuwi na ako kasi pasado alas 7 na ng umaga. Kailangan ko pang mag-prepare ng ano, breakfast namin ni Lola. So hanggang dito na lang muna, hanggang sa muli. Bye bye mga kaibigan, God bless.